Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ating ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. At mga kapatid, tayo po ay nasa huling bahagi na po ng aklat na ito. Acts chapter 28 verses 17 to 31. Ito na po yung huling mga verses ng huling kapitulo ng Aklat ng Mga Gawa. At ang pamagat po ng ating pag-aaral ay The Kingdom of God Cannot Be Stopped. Ito na po yung culmination ng ating pag-aaral, ipinakita sa atin ng Aklat ng Mga Gawa mula po sa chapter 1 nang inutusan sila ng Panginoon at ang sinabi, "You shall be my witnesses from Jerusalem to Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth." At ito po ay nakita nating nagkaroon ng katotohanan hanggang sa panahon natin magpahanggang ngayon. At ang salita ng Diyos ay ipinalalaganap at ipinangangaral pa ho sa bahagi at mga bahagi ng mundo. Si Apostol Pablo ang naging malaking faktor kasama ng mga katuwang niya sa ministeryo na itinala ni Lucas. Si Lucas po ang writer ng Book of Acts at dito po sa huling mga talatang ito ating makikita ang finality ng mission work na iniatas ng Diyos kay Apostol Pablo. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talata. Acts 28:17 to 31. 3 days later, together the local Jewish leaders, when they had assembled, Paul said to them, "My brothers, although I have done nothing against our people or against the customs of our ancestors, I was arrested in Jerusalem and handed over to the Romans. They examined me and wanted to release me because I was not guilty of any crime deserving death. The Jews objected, so I was compelled to make an appeal to Caesar. I certainly did not intend to bring any charge against my own people. For this reason, I have asked to see you and talk with you. It is because of the hope of Israel that I am bound with this chain." They replied, "We have not received any letter from Judea concerning you, and none of our people who have come from there has reported or said anything bad about you. But we want to hear what your views are, for we know that people everywhere are talking against this sect." They arranged to meet Paul on a certain day and came in even larger numbers to the place where he was staying. He witnessed to them from morning till evening, explaining about the kingdom of God, and from the law of Moses and from the prophets, he tried to persuade them about Jesus. Some were convinced by what he said, but others would not believe. They disagreed among themselves and began to leave after Paul had made his final statement. The Holy Spirit spoke the truth to your ancestors when he said through Isaiah the prophet, "Go to these people and say, you will never be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Therefore, I want you to know that God's salvation has been sent to the Gentiles, and they will listen." For 2 whole years, Paul stayed in his own rented house and welcomed all who came to see him. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Diyan po tinapos ni Lucas ang kanyang narrative. The book of Acts records the unstoppable advancement of the gospel
from Jerusalem, Judea, Samaria, and to Rome, according to what the Lord Jesus said on Acts chapter 1 verse 18 or verse 8. So yung Acts 28 brings us to the final chapter, not the conclusion of Paul's life. Marami pong nagtatanong natapos na ba't namatay na si Pablo sa Acts 28? Hindi pa ho. At ang sabi po ng Acts 28, 2 years pa siya na natili na binuksan yung kanyang inuupahang bahay para mangaral. For 2 years ay patuloy siyang naging instrumento sa mga Hudyo na nasa Roma. So kung titingnan po natin, this is not the conclusion of Paul's life, but a declaration that God's mission continues despite human opposition. Paul has arrived in Rome as a prisoner, yet he was under house arrest. At dahil doon, bagamat siya'y nakagapos, mayroong mga bantay na sundalo, hindi siya napatahimik. Tinapos ni Lucas ang kwento not with Paul's death, but with the gospel freely proclaimed. Sa araw na ito, tatapusin ko po mga kapatid ang Acts chapter 28, and then I will show you how the Apostle Paul died. Hindi naman po mahirap gawin yon. May mga books about history na nagpakita sa atin paano namatay si Pablo. And you can easily Google it. Google nyo lang paano namatay si Paul, and the history will tells you paano siya namatay. Hindi po mahirap gawin yun ngayon. Pero sa Bible, hindi po in-specify at binanggit paano namatay ang Apostol Pablo. So, mamaya po yun. Ngayon ating talakayin ang mga talata ng Acts chapter 28, 17 hanggang 31. At tingnan ang culmination ng ministeryo ni Apostol Pablo hanggang sa dulo ng aklat ng mga gawa. Tingnan muna natin yung key theme ng book ng Acts chapter 28. Sabi po dyan, the messenger may be bound, but the message is never bound. Ito po yung reality. Ang mensahero ay iginapos, pero ang mensahe kailanman ay hindi matatalian. Ito po ang binabanggit ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 9. Sabi niya po kay Timoteo, for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal, but God's word is not chained. Can we say amen? Si Pablo mismo nagpapatotoo kay Timoteo, iginapos nila akong parang kriminal, subalit ang salita ng Diyos, hindi nila kailanman maigagapos. May this serve as an inspiration for all the preachers. Nung pandemya, pinagbawal po ang pangangaral, ipinagbawal ang face-to-face meetings. Hindi po pinagbawal ang pangangaral, sorry for that term. Hindi po pinagbawal ang pangangaral, ginawa lang pong mas matalino, mas mahusay, mas innovative ang mga preachers during the pandemic. Bagamat ipinagbawal ang face-to-face, binuksan ng Diyos ang internet, ang social media, ang paggamit ng virtual way of communicating the gospel to the people. Ang inyo pong lingkod during the pandemic, nakapitalize ang paggamit ng internet, ng social media para lalo pang mapalaganap at maipangaral ang Ebanghelyo. At simula nun, hindi po tayo tumigil. Lagi po on a daily basis, sa tulong, sa awa, sa biyaya ng Diyos, ginawa nating gamitin ang paraang ito. Hanggang sa kalaunan naman, nagluwag. Ang pandemya ay tumigil at ang mga kapatiran ay nagsipagbalikan na muli sa face-to-face na pananambahan. Ito po yung sinasabi ni Pablo, time will come, they will put the missionary in chain, they will gag them, they will try to stop them from preaching, but the word of God cannot be stopped. Can we say amen? So ngayon po ating puntahan ang huling mga kapitulo, or rather huling mga talata ng kapitulo 28 ng Aklat ng Mga Gawa. And let us go and discuss it
Again, one verse at a time. Let us proceed to verse 17. Acts 28:17, 3 days later, he called together the local Jewish leaders. When they had assembled, Paul said to them, "My brothers, although I have done nothing against our people or against the customs of our ancestors, I was arrested in Jerusalem and handed over to the Romans." So dito po mga kapatid, dumating na si Pablo sa Roma, hindi po siya ibinilanggo. Siya po ay house arrest. So malaking kaibahan nun. He was not put into jail. Pinayagan siya na makapamuhay ng malaya nang merong pagbabantay ng mga sundalo. At pagdating po niya roon, after 3 days, pinatawag niya yung mga local Jews, yung mga local leaders. At nung sila'y nagtipon-tipon, sinabi ni Pablo sa kanila, "Mga kapatid, ako ay walang ginawang masama laban sa ating tradisyon, laban sa ating mga ninuno. Ako'y hinuli sa Jerusalem at ibinigay sa mga Romano." Paul does not isolate himself or complain. Hindi po siya nagmukmok, hindi siya nagreklamo, hindi siya nagwala. Bagkus, pagdating niya ng Roma, ipinagpatuloy niya kung ano ang kanyang misyon. Within 3 days, he initiates gospel engagement. As usual, ang sabi nga, as business as usual, he initiates the preaching of the word. At kanino? Katulad ng pattern, inuunan niyang pangaralan ang mga Hudyo, yung fellow brothers and fellow sisters niya sa Jewish faith. At inunan niya yung mga leaders, yung mga tagapanguna. Pinatawag niya ang mga ito at nagsimula siyang mangaral. Ano ang key truth na ating makikita rito? Una, the Apostle Paul models respectful, intentional evangelism, even toward those who may oppose him. Sino ba ang naghabla sa kanya sa mga Romano? Fellow brothers, fellow Jews, kapwa niya mga Hudyo. Ito yung mga nagdemanda sa kanya na siya gumagawa ng mga panggugulo. Siya yung nangangaral laban sa Jewish religion. Siya yung nagbabawal na ang mga tao ay wag nang magpa-circumcise. Hindi niya yun ginawa. No po, hindi niya yun ginawa. So dito ay ipinakita niya na may paggalang siya sa mga leader nga ng Jewish religion. Siya unang nakipag-usap after 3 days na siya ay nasa Rome. At if we are going to illustrate this, like a missionary who arrives in a hostile land, anong ginawa ng missionary? He seek dialogue rather than withdrawal. Pagdating niya sa isang hostile na bayan, ang misyonero anong dapat gawin? Makipag-usap sa mga leader ng bayan, at ganito rin ang ginawa ni Apostol Pablo. Paul reaches out instead of retreating. Sa halip na yung mga Hudyo na nag-aakusa sa kanya sa Jerusalem ay iwasan sa pamamagitan ng pagdating niya sa Roma, ganun din sa halip na ganun ang gawin niya at iwasan yung mga Hudyong leader ng Hudyo sa Roma, hindi niya ginawa yon. He decided to confront them and he decided to explain the reason why the fellow Jews wanted him inside the prison. So if we're going to look at some reflection questions, ay tanungin natin ang ating mga sarili. Do we intentionally seek opportunities to explain our faith? Or are we willing to engage those who may misunderstand us? Or tayo yung wala nang pakialam, bahala kayo, ayaw nyo makinig, bahala kayo sa buhay nyo. No, the Apostle Paul, in spite of what the people, the fellow Jews, did to him in Jerusalem, by giving him to the Romans to be incarcerated, ang ginawa ni Pablo, pinuntahan pa rin niya yung kanyang mga fellow Jews dahil alam niya ito naman ang purpose kung bakit siya ipinadala sa Roma. Amen? Now, let us proceed to verse 18 and 19.
They examined me and wanted to release me because I was not guilty of any crime deserving death. The Jews objected, so I was compelled to make an appeal to Caesar. I certainly did not intend to bring any charge against my own people. So Paul explained his innocence and why he appealed to Caesar. Napag-aralan na natin to nakaraang mga araw. Ikinukwento niya lang sa mga Hudyong nasa Roma na ang dahilan kung bakit siya nasa Roma ay dahil nakiusap siya na siya ay haharap kay Caesar. Dahil yung kanyang mga kalabang mga Hudyo sa Jerusalem gusto siyang patayin. Nilitis siya ng mga Roman government and the Roman politicians. Wala namang nakitang laban sa kanya kasi ang mga kaso nga na inihahabla sa kanya hindi naman usapin ng issue ng politics o issue na concern ang Roman Empire, bagkus ito ay religious in nature. Kaya gusto na siyang palayain ng mga Romano, pero yung kanyang mga kababayan gusto siyang patayin. Yung mga fellow Jews, yung mga nasa Sanhedrin, gusto siyang patayin. Kaya sinabi ni Pablo, I want to make an appeal to Caesar. Kaya ano ang sabi ni Festus? To Caesar, o ni Felix muna, to Caesar you will go. Yon. Kaya ano si Festus na, ang siyang gobernador, ano sabi ni Festus? Wala naman ako nakitang kasalanan dito eh. So, sinabi niya kay Agripa, kay Haring Agripa, ano po ba maipapayo niyo sa akin? Ang sabi ni Haring Agripa, wala din ako nakikitang problema dyan. Pwede nga palayain na lang yun eh. Subalit hiniling niyang iharap kay Caesar, kaya padala siya kay Caesar. At yun ang reason kung bakit siya nakarating ng Rome. Paul is not defending himself arrogantly, but he was clarifying the truth. Alam niyo mga kapatid, ang katotohanan kailangan laging i-communicate. Lagi niyong ipinapaliwanag. Kahit minsan paulit-ulit para makita ng mga tao kung sino ang nasa mali. Kung sino yung nasa matuwid. Kasi kung ang katotohanan ay tatahimik na lamang, ang mga kadiliman ang siyang mangingibabaw. Ngayon nakikita ko po si Joel Villanueva at ang JIL, panay ang paliwanag. Panay ang kanilang pagsasabi, walang kasalanan si Joel Villanueva, walang kasalanan ng JIL. Well, kung yun po'y totoo, let the truth set them free. At yung pong patuloy na pagdidepensa ay tama lang din namang gawin. Tama din namang magpaliwanag. At tama rin naman na idepensa ang katotohanan. Ganon din po ang ginawa ni Pablo rito. Hindi naman niya para idepensa arrogantly ang kanyang sarili, kundi i-clarify yung katotohanan. Because the more you present evidence of your being not guilty, ay nagiging daan para ang liwanag ay sumilay at ang kadiliman ay maglaho. So dito sinabi ni Pablo, he makes clear that his imprisonment is not rebellion, but faithfulness to God. Pinakilala niya nga na dati, ako napakamasugid kong mananampalatayang Hudyo. Ipinagtanggol ko ang Judaistic religion. Inusig ko ang mga mananampalataya to the point na naging saksi ako sa kanilang mga kamatayan. Subalit, may isang pangyayaring naganap at ito'y Diyos na kumilos sa akin. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ng ating mga ninuno, nakipagtagpo sa akin sa daang Damasco. Ito yung kanyang ipinapaliwanag. Kaya ano ang biblical insight nito mga kapatid? God sovereignty uses even unjust accusations to advance His purposes. Kaya Apostol Pablo, yung mga akusasyon na hindi matuwid, ginamit Para ano? Para makapangaral siya sa mga lugar na hindi niya ma-imagine na mararating niya. Nakita niyo po ba mga kapatid yung biyahe niya mula sa Jerusalem hanggang sa Roma? It was not an easy journey. Kung ikaw ang gagawa ng missionary journey na yun sa sarili mong pondo, sa sarili mong kapangyarihan, sa sarili mong paghahanda, imposible yon. From Jerusalem to Rome, kahit magsama-sama yung mga resources ng mga kapatiran, imposible na ang ebanghelyo makatuntong sa Roma. Naisip niyo po ba yon? Pero dahil sa akusasyon kay Pablo, libre, travel expenses,
Pati yung paghatid sa kanya, bantay sarado, may mga sundalo para lang siya makarating sa Roma at makapangaral ng Ebanghelyo. Naisip ba ho natin yon? Kaya pag ang Diyos ang kikilos, mga kapatid, kahit yung imposible ay magiging posible, matupad lang ang layunin ng Diyos. If it was a mandate of the Jerusalem Church, the Christian Church in Jerusalem, at naisip nila, mag-mission tayo sa Roma, siguro sasabihin nila, paano mangyayari yun? Wala tayong resources, wala tayong pera, wala tayong misyonero. Paano mangyayari yun? Pero alam nyo, ang Diyos may sariling paraan. At ang ginamit ng Diyos sa pagkakataong ito, persecution, false accusation. At dahil doon, libre na nakarating si Pablo sa Roma. Ito lagi nating tandaan, mga kapatid. Kapag ang Diyos ang kumilos, yung imposible ay nagiging posible. Like the story of Joseph, ang gusto ng Diyos, iligtas ang Israel. Paano niya gagawin yon? Sa nagbabantang pagkagutom, sa salot at kawalan ng resources, inuna ng Diyos na ipadala si Joseph sa Ehipto, at sa Ehipto, sa kabila ng iba't ibang mga karanasan ni Joseph, dinala siya ng Diyos sa Ehipto at pinauna para maging gobernador doon, tagapamahala ng paraon sa kanyang mga resources. He was imprisoned unjustly, yet God used it to save His people and many lives. Genesis 50 verse 20, ano sabi ni Joseph sa harapan ng kanyang mga kapatid? Pinauna ako ng Panginoon sa lugar na ito para sa kaligtasan ng ating bayan. Nakita po ba natin, mga kapatid, ang kamay ng Panginoon? Kaya kung anumang sirkumstansya ating pinagdaraanan, anumang sitwasyon na tila hindi natin matanaw ang liwanag, hindi natin makita ang paggabay ng kamay ng Diyos, kung ika'y mananampalataya, tanggalin mo sa isipan mo ang pagdududa at pag-aalinlangan. Kahit ang pinakamasakit na sandalit karanasan ay pwedeng instrumento para ihatid ka ng Diyos sa kanyang kalooban. Can we say amen? So bilang reflection question, ang tanong, do we trust God when misunderstood? Are we more concerned with God's glory than our reputation? Kaya sa lahat ng sandali, ipagkatiwala sa Panginoon. Ilagay natin sa kanyang mga kamay. At pagdating ng araw, makikita natin bakit nangyari ang mga bagay na yan. Let us go to verse 20. For this reason I have asked to see you and talk with you. It is because of the hope of Israel that I am bound with this chain. So Paul declares that Christ is the fulfillment of Israel's hope. Yung pangako sa Jeremiah 29:11 na I will give you a hope and a future. No? During the time na ang bansang Israel ay nasa pagkaalipin sa Babylonia, na sinabi ng Diyos kay Jeremiah, sabihin mo sa mga tao, I know the plans I have for you, saith the Lord. A plan to prosper you and not to harm you. A plan to give you hope and a future. Anong ibig sabihin nun? Si Jesus yun. Si Jesus yung hope. Si Jesus yung future. Hindi po yung mga material na bagay na sinasabi ng mga pastor. Hindi yung mga prosperity preaching na ginagawa ng mga Pentecostal. Si Jesus ang binabanggit doon at ito yung ipinapangaral ni Apostol Pablo ngayon. Natupad na ang pangakong yon at natupad yon kay Jesus. At yon ang dahilan kung bakit ako nakagapos, kasi hindi ito maunawaan ng mga tao. Hindi nila ito maintindihan. At ito rin ang dahilan kung bakit namamayagpag ang mga Pentecostal at mga prosperity preacher, kasi binabaluktot nila yung fulfillment of Israel's hope. And the fulfillment of Israel's hope is no other than but Christ. He is also our hope.
Ang ating pag-asa wala sa politiko, wala sa mga pangulo ng bansa, wala sa tao. Ang ating pag-asa ay si Jesus. Ang kanyang pagkabuhay at ang kanyang pagbalik, ang ating pag-asa. Ang sabi ni Pablo, His chains are for the Messiah. Anong mahalagang doktrinang matututunan dito? Key doctrine, Jesus Christ is the hope of Israel and the nations. Romans 1:16. Mababasa natin yon. So kaya anong reflection question? A reflection question, is Christ our greatest hope? Are we willing to suffer for the gospel? Tandaan natin mga kapatid, a soldier may wear medals as a sign of honor, but Paul wears chains as a testimony to Christ. Yun ang kaibahan. Ang ating pong honor ay yung mga pinagdaanan natin, pinagtagumpayan natin laban sa Ebanghelyo. Tandaan natin, ang ating pakikibaka ay hindi against flesh and blood. Ang ating pakikibaka ay sa Espiritu. Kaya, ang tanong, yung bang mga pagdurusang dinadanas mo ngayon ay may koneksyon sa espiritual? O yung mga pagdurusang dinadanas mo ngayon ay konektado lang sa masama mong ugali at sa hindi mabuting pakikitungo mo sa iyong kapwa-tao? Pero kung ang ating pakikipagbaka ay may kinalaman sa espiritual, mga kapatid, lakasan mo ang iyong loob. Ang unang mga mananampalataya ay dumanas din ng mga bagay na yan. Subalit katulad ng pangaral ni Pablo, meron tayong pag-asa. At ang ating pag-asa, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? Verse 21 and 22. They replied, "We have not received any letters from Judea concerning you, and none of our people who have come from there has reported or said anything bad about you. But we want to hear what your views are, for we know that people everywhere are talking against this sect." So dito, sabi ng mga Hudyo at ng mga leader ng Hudyo sa Jerusalem, wala namang kami narinig tungkol sa iyo. Wala namang nagbalita o sulat kaming tinanggap ayon doon sa mga leader relihiyon ng Hudyo doon sa Jerusalem. Yung mga tumutungo roon para pumunta sa Jerusalem, mag-pilgrim, pagbalik wala rin namang report tungkol sa iyo. Pero nababalitaan namin na meron ng sekta ng mga Kristiyano at ito'y lumalaganap. They are talking everywhere about this sect. So yun ang sabi nila. So despite opposition elsewhere, these leaders are curious and open. Ang sabi nila, we come, we want to hear what your views are. So ano ba yung pinagkakaguluhan sa Jerusalem? Ano ba yung mga bagay na sinasabi nila laban sa iyo? Gusto naming mapakinggan. Tandaan niyo mga kapatid, ang key lesson dito, Diyos lang naman ang pwedeng magbukas ng puso para makapagsalita at mapakinggan ang mensahe. Tama po ba? Ang Diyos ang siyang pwedeng magbukas at kapag binuksan na ng Diyos ang puso, nakikinig ang mga tao. An opportunity to hear and to speak ay galing din sa Diyos. Kaya nga po, katulad ng soil na kailangang ihanda, araruhin, at ito'y taniman ng buto, ganun din ang ginagawa ng Diyos. Some hearts are prepared by God long before the gospel is preached. Kaya ang Diyos mismo, dito sa Roma, meron na siyang mga binungkal na lupa na paghahatiran ng binhi ng Ebanghelyong ipapangaral ni Pablo. At sigurado kapag yung mga naihanda na ng Diyos ay nataniman ng binhi, ito'y sisibol at ito'y mamumunga. Bilang reflection mga kapatid, are we ready to explain our faith clearly? Do we recognize open doors God provides?
At sa pagkakataong ito, ready si Pablo na mangaral, ipangaral ang ebanghelyo kasi alam niya, may mga taong inihanda na ang Diyos, hindi lang makinig, kundi manampalataya. Verse 23, they arranged to meet Paul on a certain day and come in even larger numbers to the place where he was staying. He witnessed to them from morning till evening, explaining about the kingdom of God, and from the law of Moses and from the prophets, he tried to persuade them about Jesus. So ano pong nangyari? Ano naging resulta nito? Dahil talaga naman yung mga tao na nasa Roma ay merong mga interes na makinig. Iba't ibang motibo. Gaya ng binanggit ko kanina, some of them are like a soil ready to hear, ready to be planted upon the seed of the gospel. Pero yung iba, curious lang. Yung iba, marahil ay nagdududa lang o nag-curious lang kung sino si Pablo. Bakit siya dinala roon? Bakit siya naka-house arrest? Bakit siya may mga sundalong nagbabantay? Iba't iba ang motibo ng mga tao. Pero ang matindi ho rito, mga kapatid, from morning till evening, si Pablo'y malaya na nangaral sa mga tao. At ang maganda rito, mga kapatid, they came even larger numbers to the place where he was staying. Hindi ilan, kundi marami. So ano naging resulta? Paul teaches all day, pointing to Jesus from the scripture. Kaya ito po yung trabaho ng mga lingkod ng Diyos sa panahon ngayon. Ipaliwanag lang natin na si Kristo ang binabanggit ng mga nakatala sa banal na kasulatan. From the Old Testament up to the New Testament. The Old Testament speaks about Jesus. Ito yung hanggang ngayon di naiintindihan ng mga Hudyo. At ito yung pinapaliwanag ni Pablo sa kanila. Yung binabanggit ng mga propeta ay walang iba kundi si Kristo. At ang mga bagay na binanggit sa propeta pointing to Jesus from the scripture. At siya ang katuparan ng sinasabi ng mga propetang ito. Kaya ano ang biblical emphasis nito, mga kapatid? True evangelism is biblical, Christ-centered, and rooted in God's Word. That is how to evangelize. Ipaliwanag. Kasi we cannot just say, receive Jesus. Who is Jesus? Tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Sino si Jesus? Kaya yung mabilisang pag-evangelize, wala rin bunga Ang bunga nun, emosyon. Ang bunga nun, emotional appeal. Kaya yung iba, tinanggap nga si Jesus. Sinong Jesus? Pinapasok nga si Jesus. Sinong Jesus? Pwede mo bang tanggapin ng basta sino na lang? Pwede mo bang papasukin sa puso mo ang basta sino na lang na hindi mo nauunawaan at itong nangyayari sa mga common evangelism of the times? Patatayuin yung mga tao, pasusundurin sa panalangin, tanggapin mo si Jesus. Wala nang idea yung mga tao, sino ba tong Jesus na ito? Tapos merong krus na may ilaw. Imagine niyo, anong ini-imagine ng mga Filipino? Pilipino na lang, wag na ibang lahi. Ano ini-imagine ng mga Filipino kapag sinasabi ng pastor, papasukin nyo si Jesus sa inyong mga puso? Ang nasa isipan nila, yung larawan noong rebultong nakapako dun sa krus, yun ang kanilang tinatanggap. Maniwala ho kayo hindi, yung mga sumunod sa mga panalangin ay sinabi ng pastor, most of the time, tinanggap nila ang isang idol Jesus. Hindi talaga ang totoong Jesus. Because many people have a wrong misconception of who Jesus is. Pag nanggaling sa Roman Catholic ang in-evangelize, ano nasa isipan niya kung sino si Kristo? Itim na Nazareno, Santo Niño, at ibang paglalarawan kay Kristo. Si Pablo hindi ganon. Noon madali kasi kilala nila si Jesus lalo na sa Jerusalem, madali mangaral noon. Kasi nabalitaan nila si Jesus, nakita nila si Jesus, nakita nila ginawa ni Jesus. Kaya if you will say, receive Jesus as
Lord and Savior, nakita nila yun eh. Pero sa panahon natin ngayon na napakaraming tao, they have a misconception of who Jesus is. Ganun lang ba kasimple yun? Ipatatanggap mo ang isang imahe ng Diyos-Diyosan at hindi ni Kristong tagapagligtas. Kaya ano dapat ang ginagawa? Ipaunawa. True evangelism is biblical. It must be Christ-centered and rooted in God's Word. Kaya ang kaligtasan hindi basta-basta. Nakatulad ng sinasabing tanggapin mo lang, wala na, tapos na. Ang tanong, sinong tinanggap? Manampalataya ka lang, tapos na. Ang tanong, yung pananampalataya ay walang silbi kung mali ang object ng pananampalataya. Kasi ang maging mga demonyo nananampalataya, nanginginig pa. Okay, it is very important for the person to know who Jesus is. Kaya, ang nag-evangelize, nagpapaliwanag. Si Jesus yung katuparan. Siya yung korderong pinatay sa Genesis chapter 3. Siya yung korderong pinatay sa panahon ng Paskwa ng ang bansang Israel nasa Ehipto. Siya yung korderong pinatay na ipinalit kay Isaac sa panahon ni Abraham. Siya yung korderong inihahandog ng mga Hudyo taon-taon bilang kabayaran ng kasalanan sa kanilang mga tabernakulo. You have to explain who Jesus is. Para maunawaan, hindi lang siya historical figure, kundi siya yung Diyos na noon pa, kasama ng Ama sa creation, lumikha ng langit at lupa, at bahagi ng Santissima Trinidad. Importante yung object of our faith. At ito yung ipinangaral ni Pablo rito. Like a lawyer presenting evidence, Paul systematically proves Jesus is the Messiah. At yung mga pastor ngayon, pwede ba baguhin nyo naman ng konti yung pangangaral ninyo? I don't disagree with one verse evangelism, but you have to fully, systematically explain. Ngayon, ang mga evangelism, puro emosyon. Puro damdamin. Kailangan mo ng tagapagligtas para mabago buhay mo. Puro ganon. Para magkasundo kayo mag-asawa, para bumait ang mga anak mo, umasenso buhay mo. Si Jesus ang kailangan mo. And that's it. That is not gospel preaching. That is not how to evangelize. Look at how Paul explained. Paul is an epitome of a great missionary and supposedly the person that we should emulate when it comes to presenting who Jesus is. Reflection question 1. Do we know the scriptures well enough to point people to Christ? Is our evangelism grounded in God's Word? Or mere emotionalism? Or even prosperity preaching? Panahon na mga kapatid, itama ang mga maling gawi sa pangangaral ng Ebanghelyo. Yung iba, iminamarket lang ang simbahan, hindi ang pangangaral ng Ebanghelyo. Yung iba nga ang pangaral sa amin ka sumama, masaya sa amin. Sa amin ka, marami kaming miyembro. Sa amin ka, ganito, ganon. That is not even gospel preaching. That is church marketing. Verse 24. Some were convinced by what he said, but others would not believe. Ito resulta nun. Mga kapatid, tandaan niyo. Kung merong pinakamahusay sa pangangaral, si Pablo na. Tama? At ang sabi diyan, he tried to persuade them. Kinumbinsin niya. Ang tanong,
Sa galing na ni Pablo, nakumbinsi ba lahat? No. Some were convinced, but others would not believe. A reality, the gospel divides. Faith is not universal. Never you will hear the Apostle Paul na si Jesus ay naparito para iligtas tayong lahat. Ang kanyang kamatayan sa krus, iniligtas tayong lahat. Wala yun. Walang ganon. The gospel of Jesus always divides the heart of people. Faith is not universal. Ang key doctrine dito, saving faith is the work of God's sovereign grace. Ang pananampalataya, bigay ng Diyos. Merong hindi, bibigyan. Merong hindi, magkakaroon. Bakit? Ang kaligtasan ay biyaya. Hindi ito pinagtatrabahuhan at pagalingan. Ang biyaya ay ibinibigay sa gustong maibigan ng pagbibigyan ng biyaya. Can we say amen to that? Ano sabi ng John 6:44? No one can come to me. No one can come to me. Jesus is the one saying these words. No one can come to me unless the Father who sent me draws them. Saan ang gagaling ang pag-akay papunta kay Jesus? Para makilala siya sa Ama. At ang tawag doon, biyaya. Ang lalapit kay Jesus ay ang mananampalataya. Saan manggagaling ang pananampalataya? Kaloob ng Ama. Kaya kung nakilala mo si Jesus, nakita mo si Jesus, nanampalataya kang siya, ang Ama, ang daan, katotohanan at ang buhay, at nakita mo na siya lamang ang pangalang ibinigay para sa ating kaligtasan, isa lang ibig sabihin. You have been drawn to Him. By whom? By the Father. Amen? Kaya, tanong, do we accept that not all will believe? Do we trust God with the result of our witness? Sa tagal ko na hong pastor, mga kapatid, I've been doing ministry for 40 years. Ang dami ko na pong pangangaral, ang dami ko na pong mensahe. Dito lang po sa YouTube, naniniwala ho kayo? More than almost 2,000 videos. Yung nakapost po sa YouTube channel natin, ang Tinig ng Pag-asa. Wala pong video doon about fishing, cooking, wala. Hiwalay yun. Lahat po ng makikita nyo sa Tinig ng Pag-asa ay pagtuturo tungkol sa Ebanghelyo. Pangangaral tungkol sa salita ng Diyos. At mga kapatid, hindi po sa lahat ng pangangaral ng inyong lingkod, lagi ang tao'y nananampalataya. Tanggap ko ang katotohanan na kahit anong tumbling ko, kahit anong galing ng pangungusap at pagpapaliwanag, Diyos lang, Ama lang ang aakay para maunawaan ang Ebanghelyo at lumapit kay Kristo. Amen? Ano sabi ni Apostol Pablo? Let us go to verse 25 to 27. They disagreed among themselves and began to live after Paul had made this final statement. The Holy Spirit spoke the truth to your ancestors when He said through Isaiah the prophet, Go to these people and say, You will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. For this people's heart has become callous. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, with their ears, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them.
So the Apostle Paul quotes the scripture. Ano po yung binabanggit niya na yan sa Isaiah? Nakasulat po yan sa Isaiah 6:9-10. Ano sabi diyan ng Isaiah? He said, "Go and tell this people, be ever hearing but never understanding, be ever seeing but never perceiving. Make the heart of these people callous, make their ears dull and close their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn and be healed." Here, the Apostle Paul explains unbelief bilang spiritual blindness, hindi lack of evidence. Kaya kahit na anong paliwanag ang gawin mo, kahit na anong ebidensya ang ipakita mo, kahit magpakita ka ng mga himala, itong totoo mga kapatid, kahit pakitaan mo ang mga tao ng patay na nabuhay, hindi nila kikilalanin na ito'y pagkilos ng Diyos kung sarado ang kanilang puso at hindi binuksan ng Diyos. Trust me. Because that is what the Bible said. People will hear but will not listen. People will see but will never understand. Why? Because their heart become calloused. Alam niyo po yung calloused, kalyo? Sino sa inyo may kalyo dun sa paa? Sa ilalim, no? Sakong. Yung ilalim ng paa, di ba? Ako, madalas, every time na maliligo ako, may pangkuskus ako eh. Yung parang pile. Ano, sarap kaskasin eh. Yung kalyo. Pag napababad sa tubig, kinakaskas ko yun. No? Sarap kaskasin. Pero pag kumapal na yung kalyo, wala nang pakiramdam. Pag makapal ang kalyo, pwede ka nang hindi magtsinelas. Yayapakan mo yung mga tinik, hindi mo na maramdaman. Imagine niyo yung puso na puro kalyo. Nakikita, hindi naiintindihan. Romans 3:10. Ano sabi? Romans chapter 3 verse 10. No one is righteous, none, not even one. 11. No one seek God, no one understand. So dito pinakikita ni Pablo yung spiritual blindness ng tao. At ang taong bulag, hindi makikita ang katotohanan. Kahit latagan mo ng katakot-takot na ebidensya, hindi ebidensya ang solusyon para sila makaunawa. Ang solusyon, regeneration. Buksan ng Diyos ang puso, palitan ang pusong may kalyo ng pusong laman. Ezekiel 36:26. Kaya sa biblical theology, total depravity affects the mind, the heart, and the will. And only God can open blind eyes. Amen? Tandaan natin, a blind person cannot see the sun unless their eyes are healed. Ramdam nila ang init, pero sabihin mong araw ang dahilan yan. Hindi sila maniniwala. Unless God healed their blindness, only then they can see it was caused by the sun. And so it is sa ating spiritual. Unless God open the heart, we will not understand. Reflection question, do we pray for God to open hearts? Are we humbled by God's mercy in our own salvation? Now, let us go to verse 28. Therefore, I want you to know that God's salvation has been sent to the Gentiles and they will listen. So, dahil ba tumalikod ang mga Hudyo? Dahil ba ang mga Hudyo hindi nanampalataya?
defeated na ang Ebanghelyo? No! Because of the callous heart of the people, God expands it. The gospel is not defeated, it expands. Inabot ang mga hintil. God's redemptive plan cannot be stopped by human rejection. Sabi nga when one door closes, God opens another. Open wider than before. Amen? Now, are we burdened for the nations? Do we rejoice that salvation is by grace alone? Ano po? Sa verse 29, ibang manuscript po, wala yung verse 29. Pero nakalagay po doon sa verse 29, after he said this, the Jews left arguing vigorously among themselves. So dahil po sa mga katagang ito ni Pablo, it provokes serious reflection and division among Jewish people. A reminder that truth always demands a response. Ganito lang naman ang ating trabaho pangaral lang Ebanghelyo. Bayaan nating ang tao'y malito. Bayaan nating ang tao'y ma-curious. At pag sila'y na-curious, they will open the Bible and they will seek the truth in the Word of God. Yan lang po ang trabaho ng Tinig ng Pag-asa. Meron po nagsabi, bakit ako tatamad akong manood ng Tinig ng Pag-asa kasi si Pastor Will laging galit. Lagi siyang galit, lagi siyang may ina-attacking pananampalataya. Mga kapatid, yun po yung role na ibinigay sa atin ng Tinig ng Pag-asa. Paano magiging pag-asa ang tinig ng Diyos kung nakikipag-compromise lang ito sa mga parehong nangangaral ng Ebanghelyo araw-araw? Araw-araw, open the Bible, open Facebook, you will see people just like me, preacher just like me, preaching, they said, also a word of God. Pero you will see from their preaching, it is not even the word of God. Kukuha lang sila isang talata, magkukwento ng mga kwentong walang kwenta, mga kwentong nakakatawa, tapos sasabihin nila, preaching na yung kanilang ginawa. At yun po mga kapatid, ang mga bagay na ating sinasansala. Kasi they are not preaching. They are giving what the itching ear of people nowadays are wanting. Siguro sasabihin nyo, wala ka nang pakialam doon, Pastor Well. Bayaan mo sila, yun ang gusto nila Tama naman po, wala naman akong pakialam sa kanila. Kung anong gusto nilang gawin, gawin nila. Pero wala rin silang pakialam sa akin kung ang gusto kong gawin ay sansalain ang mga bagay na yon na hindi tama sa sinasabi ng banal na kasulatan. I-expose natin ang mga katiwalian ng mga relihiyon sa panahon natin ngayon. Ang mga panlolokong ginagawa nila sa mga tao at maging sa mga mananampalataya. Kasi nasa panahon na ho tayo, mga kapatid, na kung saan ang mga lobo ay nakapasok na sa kawan ng mga tupa. At sa panahon ngayon, napaka-gullible ng mga tupa, tuwang-tuwa sila sa pinagagagawa ng mga lobo sa gitna ng kawan sa pamamagitan ng pulpito. So sad, but it's true. Si Paul, nangaral siya, wala siyang pinili. Nangaral siya, hindi niya winatar down ng gospel. Some believe, some don't. At sa oras na ito, after hearing what he said, umalis ang mga tao, nagtalo-talo sila. Kaya kung mangangaral ako, nagtatalo-talo ang mga tao, then praise the Lord. Yun kasi ang epekto ng Ebanghelyo. May maniniwala, may hindi. May aalis, may mananatili. At ang mananatili, silang mga binigyan ng pagkaunawa. Amen? Now, verse 30.
For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. Paul, though confined, continues his ministry. Amen? For 2 years, under house arrest. Anong lesson? Circumstances never cancel God's calling. Like a candle in a dark room, light shines even when it is limited. Kaya mga kapatid, do we serve God faithfully in our current situations? Are we content to bloom where God has planted us? At ang huling talata ng aklat ng mga gawa ay ang verse 31. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with a boldness and without hindrance. The book of Acts ends open-ended because the mission continues through the church. Amen? The gospel is unhindered, unstoppable, and advancing. Chains cannot silence thunder, neither can imprisonment silence the gospel. Can we say amen? Now, are we boldly proclaiming Christ? How are we participating in God's ongoing mission? Kabahagi ba tayo ng hindi mapipigil ang ebanghelyo? Anong nagiging contribution natin bilang Kristiyano? Kontento na ba tayo bilang Kristiyanong simba uwi? Nagiging instrumento ba tayo na maabot ang iba? Or are we boldly proclaiming Christ and we are part of the ongoing mission of the church? Bilang konklusyon mga kapatid, the book of Acts does not end with Paul's execution, but with Christ's kingdom advancing. Malungkot kung ang book of Acts ay tinapos sa kamatayan ni Pablo, hindi po ba? Pero hindi doon tinapos ni Lucas. Ang aklat ng mga gaway tinapos niya sa pagpapatuloy na pag-advance ng kingdom ng Diyos. The gospel outlives the messengers. Paul chains reminds us that God's word cannot be chained. Ano ang main truth ng pag-aaral na ito? The kingdom of God advances by God's power. Through what? Through faithful witnesses for His glory, no matter what the cost. Can we say amen? Now, sagutin natin yung tanong, how did Paul die? Paul was executed in Rome by beheading. Pinugutan ng ulo si Pablo around AD 64 to AD 67. Walang specific na date. Pero yung kamatayan niya during the persecution under Emperor Nero. So, si Nero na ang emperador. Ano po? So, ano sinasabi ng Bible? Puntahan muna natin. Ano sinasabi ng Bible? Ano po? The book of Acts ends with Paul alive, under house arrest sa Rome. Sabi ng Acts 28:30-31, he lived there 2 whole years at his own expense and welcomed all who came to him proclaiming the kingdom of God. Yan yung ating pinag-aralan kanina. So, sa book of Acts, sa Bible, it does not narrate his death. But Paul himself anticipated his martyrdom. Alam niyang malapit na yon. Sumulat siya kay Timoteo, 2 Timothy 4:6, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. This letter is widely understood, especially among Reformed scholars, that this is Paul's final epistle.
Ito pong aklat ni Timoteo ang huli na kanyang sinulat na aklat. Sinulat niya shortly before his death. Now, how did Paul die according to historical testimony? So, history tayo. At hindi po ako nagmamarunong, ginugol ko ito. Early church sources unanimously affirmed that Paul was executed by beheading. Saan siya namatay? Sa Roma. Hindi na siya nakaalis dyan. At kailan siya namatay? His death occurred under Nero's persecution of Christian. Kailan? Gaya ng binanggit ko, AD 64 to AD 67. Ang tanong ng marami, bakit pugot ulo? Bakit pugot ulo? Most of the execution of the Romans before ay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Tama? Yun yung pinaka-cruel, yun yung pinaka-humiliating form ng pagpatay sa isang Kristiyano during the times of the Romans. Now, the question is, why beheading? Because Paul was a Roman citizen. Nabasa natin yan, Acts 22, 25, 29. And Roman law granted citizen a more dignified execution. And a more dignified execution is pugot ulo rather than crucifixion. Amen? Naintindihan natin. Now, ayon sa mga early church witnesses, ano ang ikinamatay o paano namatay si Paul? These are not scripture, they are not historically important, pero ayon sa ilang mga witness, si Clement of Rome, AD 96, testified that Paul suffered martyrdom for the faith. Si Eusebius, 4th century, records that Paul was beheaded in Rome under Nero. Si Tertullian, AD 200, explicitly states Paul was executed by beheading. So the location traditionally associated with this execution is Trepontaine. It is outside Rome. Yan, ayon sa mga early witness yan. Ngayon, eto pa. When did Paul die? Binanggit na natin kanina, most scholars place Paul's death between AD 64 to AD 67. And this aligns with Nero's persecution after the Great Fire of Rome noong AD 64. Dahil ang iniisip niya, nasunog ang Rome because of the Christian. So lahat, walang pinili, pinersecute niya, pinapatay niya ang mga Kristiyano. So Paul's imprisonment described in 2 Timothy and the absence of Paul in later church history prove na si Paul ay wala na during those times. Amen? So I hope naging kapaki-pakinabang ang pag-aaral natin na ito ng Aklat ng Mga Gawa. Tayo po'y saglit na tumungo, tayo po'y manalangin. Father, we thank you that your gospel is unstoppable. We praise you that though your servants may be bound, your word is never chained. Lord, grant us the boldness of the Apostle Paul, the faithfulness to proclaim our Lord Jesus, and the humility to trust you with the results. May you open blind eyes, may you soften hard hearts, and use us, O Lord, for the advance of your kingdom. May we be faithful witness until the end, for your glory alone, for your holiness, O Lord. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Nagpapasalamat ako sa inyo sa inyong matiyagang pagsubaybay sa pag-aaral na ito ng Aklat ng Mga Gawa. 28 chapters all in all. Natapos na po natin. Mga kapatid, magpabakasyon po muna ang Tinig ng Pag-asa starting tomorrow hanggang January. At nagsisimula po akong sulatin yun pong devotional materials or rather the materials for the small group
na dito sa Aklat ng Mga Gawa na gagamitin para sa mga small group leaders. Huwag kayong magalala, pag natapos ito, those who are interested, pwede ko po kayong padalahan ng soft copy nito para magamit ninyo sa inyong mga small group. Maraming salamat. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.